Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pagmulat ng mata ay kaagad nilingon ni Daniel ang pwesto ng asawa sa kama. Ngunit unan at kumot na lamang ang naroon. Wala si Kara. Kinusot-kusot niya ang mga mata at saglit pang tumitig sa kisame ng suite. Maya-maya pinagpasya na siyang bumangon at nagtungo sa banyo sa pag-aakalang naroon si Kara pero wala. Nagtaka si Daniel hanggang sa mapuna na wala ng gamit sa side table, maging ang luggage ni Kara. Ibig sabihin na iniwan siya nito ng mag-isa. Mariing naikuyom ni Daniel ang dalawang kamay habang nakatanaw sa labas ng floor-to-ceiling window. Papasikat pa lang ang araw at kay gandang pagmasda ng tanawin sa labas ngunit hindi niya makuhang matuwa o ma-appreciate ang magandang view. Hanggang sa tinawagan niya si Kara. "Nasaan ka ngayon?" "Nasa airport na ako, pabalik ng Manila." "Bakit hindi mo ko ginising?" "Ano yung nangyari kagabi? Wala lang?" "At ano namang nangyari kagabi, Daniel? Hindi ba wala naman?" Saad ni Kara sa katinapos na ang tawag at makalipas ang mahigit 2 oras ay nakabalik na si Kara. Dumiretso siya sa bahay na binili niya para sa magulang. Yakap ni Melbang sumalubong sa kanya pagdating. Puno ng pag-alala ang mukha nito. "Si Papa, Ma?" Hanap kaagad ni Kara sa ama. Hinawakan ni Melbang kamay ng anak sa hinila palayo sa kwarto. "Nakausap ko yung landlord at binili mo raw itong bahay. Hindi mo na sana ginawa yun. At kaya naman naming hulugan ang renta nito. Paano na lang kung bigla ka mga ilangan, saan ka kukuha ng pera?" "May pera pa po ako, Ma. Nasa akin pa ang 2% share ng kumpanya. Kaya wala kayong dapat na alalahanin." Kahit na ipaliwanag na ay hindi pa rin maiwasan ni Melba na mabahala dahil pera at ari-arian pa rin ito ni Daniel. Siguradong hindi to basta mauupo lang sa isang tabi at walang gagawin. Kung inaalala niyong hahabulin ako ni Daniel dahil sa paggamit ng pera ng kumpanya, ay huwag kayong mag-alala. Masyado siyang guilty sa nagawa sa akin para isipin na kunin lahat ng ibinigay niya. Matapos magpaliwanag ay sakalang napalagay ang loob ni Melba. Tumawag nga pala dito si Mr. Sandro dahil hindi kanya makontak. Ang sabi naging magandang result ng concert dahil sa'yo. Nag-perform ka ba doon? Gusto mo bang sumama sa mga susunod na schedule? Umiling si Kara. Yun na pong huling tugtog ko dahil hindi na talaga kaya ng kamay ko, Ma. Mapait namang napangiti si Melba sa kahinagod-hagod ang likod ng anak. Masakit man pero unti-unti ko ring matatanggap ang lahat, ani Kara. Mga 2:00 ng hapon ay nagpunta si Kara sa opisina ni Lawyer Margo Mendez para sa kaso ng kapatid. Ngunit habang tumatagal ay napunta sa diborsyo ang usapan. "I can represent you if gusto mo talagang makipag-divorce. Consider my offer dahil walang ibang maglalakas loob na kalabanin si Mr. Romualdez maliban sa akin," ani Margo. Nagbaba ng tingin si Kara sa iniinom na kape. Kung wala naman palang mangangahas na kalabanin si Daniel ay bakit gusto mo kong tulungan? Hindi naman tayo magkaibigan o gaanong kakilala. Tumatangong napaisip si Mendez sa tanong nito sa kanakibik-balikat. "I don't know, baka dahil gusto ko yung nahahasang galing ko, lalo pat magagaling din ng team mula sa Romualdez family." Natigil sa pagsasalita si Mendez na makitang hindi kumbinsido si Kara sa paliwanag niya. Kaya nagpasya siyang sabihin ang totoong iniisip at nararamdaman. "Naalala ko lang ang case mo sa isang mahalagang tao sa buhay ko. Ang kaibahan nga lang, pwede pa kitang matulungan pero siya, hindi na." Nagtagpo ang tingin nila ni Kara kaya napangiti siya para itagong lungkot ng maalala ang yumaong ina. Binalik din naman kagad ni Margo sa masiglang usapan ng lahat hanggang sa mapagspa siya na umalis si Kara. Matapos makapagpasalamat ay lumabas na ito habang siya ay sumilip sa bintana para tignan ang pag-alis ni Kara sa lugar. Sa totoo lang ay hanga siya sa tapang nitong harapin ang mga pagsubok sa buhay at nakakayang ngumiti sa kabila ng pinagdadaan ng hirap. Yung sigurong totoong dahilan kaya gusto niya itong tulungan. Bumalik sa tinutuluyang apartment si Kara ngunit hindi pa man niya nabubuksan ang pinto ay kaagad nang dumating si Daniel para iharang ang sarili. Madilim ang ekspresyon na tinawakan pa si Kara sa braso ng mahigpit. "Ano ba, Daniel? Nasasaktan ako." Bahagya lang niluwagan ni Daniel ang pagkakahawak sa kamay nito. "Bakit mo ko iniwan sa hotel? At saan ka naman nanggaling?" Sumama ang tingin ni Kara. "Pinasusundan mo na naman ako?" Ako sa niya.
Silence means yes. Nakatitig sila sa isa't isa, nagsusukatan ng masamang tingin, hanggang sa bumukas ang pinto ng katabing apartment. Lumabas ang kapitbahay na babae. Kara, nakabalik ka na pala. Matapos ay tumingin kay Daniel. Jowa mo? Ang pogi ha? Medyo awkward ang sitwasyon kaya ngumiti lamang si Kara sa katinignan si Daniel. Sa loob na tayo mag-usap. Naunang pumasok si Kara sa loob at sumunod naman ito na kaagad hinawakan ng balikat niya, sabay sa lubong ng malalim na halik sa labi. Hindi nagpumigla si Kara, ngunit hindi rin tumugon. Hinayaan niya si Daniel hanggang sa kusa rin tumigil at lumayo. Pumunta ka sa office ni Mendez. Tumango si Kara at sinabi na pag-usapan nila ni Margo ang tungkol sa divorce. Huwag kang mag-alala at ang shares lang sa kumpanyang kailangan ko. Pagkatapos ay makikipaghiwalay ako sa iyo ng maayos. Pero kung hindi ka papayag sa divorce, ikakausapin ko si Lawyer Mendez to represent the case on my behalf. Magkano hinihingi niyang kabayaran? Wala, pagak ng trabaho si Daniel. At naniwala ka naman. Ano yun, pure kindness? Walang ganun, Kara. Wala nang libre sa panahon ngayon. Matapos ipinasadahan ng malambot nitong labi sa pamamagitan ng hinlalaki. She obviously like you. Bakas ang kalituhan sa mga mukha ni Kara. Anong pinagsasabi mo? Babae siya. Pati ba naman si Lawyer Mendez ay pinaghihinalaan mo may gusto sa akin? Tapos kapag natamaan ng ego ay sa akin mo ibabaling ang galit mo. Sawang-sawa na ako sa ugali mong yan, Daniel. Hindi ganitong buhay ang gusto ko. Then what, Kara? Anong klaseng buhay ang gusto mo? Yung buhay bang hindi ako kasama, kaya gusto mo maghiwalay tayo? Hindi ko kailangan magpaliwanag. No, Kara, you need to explain. Sino sa dalawang pipiliin mo after divorce? Si Peter o si Melvin? O baka si Mendez at malaking tulong siya sa kaso ni Topher? Mas gusto mo sila kaysa sa akin, hindi ba? Nanginig sa galit si Kara. Hindi niya matanggap ang walang kwentang akusasyon ni Daniel. Pero sige, total at tumantong na sa ganito. Bakit hindi na lamang niya sakyan ang pinagsasabi nito? Oo, tama ka dahil hindi hamak na mas taong pag-uugali nila kaysa sa'yo. Dumilim ang tingin at aura ni Daniel. Sa isang iglap ay hinablot ang batok ni Kara sabay siil ng halik. Matapos ay sinimulang tanggalin ang botones sa suot nitong damit. Bago pa tuluyang mahubad ang damit ni Kara, isang malutong na sampal ang pinadapo niya, sanhi para matauhan nito. He disgust me. Nakakadiri ka, Daniel. Naging mabigat ang atmosphere sa loob ng apartment. Parehong mataas ang emosyon ng dalawa, ngunit masigit na naapektuhan si Daniel sa binitawang salita ni Kara kaysa sa pinadapo nitong sampal sa kanya. Napaatras siya at napasandal sa pader, habang inaayos naman ni Kara ang botones sa suot na damit. Hindi ka na talaga magbabago pa kahit na anong gawin mo, Daniel. Ang mas mabuti pa'y umalis ka na at napabayaan mo ng trabaho mo bilang CEO. Sabay turo ni Kara sa pinto, nalit ang mga mata ni Daniel sa tinura nito. Pagtuunan mo na lang ng pansin ng kumpanya. May importante kayong proyekto, hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali, 2 taon nyo yun ang pinaplano nyo. Hindi hamak na masigit yung importante kaysa sa relasyon nating tapos na. Dagdag pa ni Kara. Huminga ng malalim si Daniel sa dinukot sa bulsa ang pakete para manigarilyo. Nabalutan kaagad ng usok ng sigarilyo ang paligid. What do you mean? Ani Daniel. You're still my wife. Never magtatapos ang relasyon nating dalawa. At hindi tayo magda-divorce. Kung ganun ay mapipilitan akong bumoto para hindi matuloy ang proyektong yon. May karapatan naman ako bilang shareholder, hindi ba? Ani Kara. Ang mahinahong ekspresyon ni Daniel ay biglang napalitan ng madilim na aura. Don't you dare, Kara. Hindi mo na ako matatakot, Daniel. Kaya kung ako sa'yo ay pag-isipan mo kung alin sa dalawang mas matimbang. Ang kasal natin o ang kumpanya. Hinablot ni Daniel ang braso nito dahil sa iritasyon habang nililisik ang mga matang nakatingin dito. Binigay ko yun sa'yo, tapos gagamitin mo lang laban sa akin? Nanubig ang mga mata ni Kara dahil hindi sa takot kung hindi dahil sa lakas ng loob na ipinapakita niya kahit padelikado na ang sitwasyon niya sa harap at ang gagalaiting si Daniel. Ginagaya ko lang kung anong natutunan ko sa'yo. Kaya kung ayaw mo pa rin na makipag-divorce, gagamitin ko shares na nasa pangalan ko para sirain ang proyektong pinapahalagahan mo. Babala ni Kara. Nagsukatan ng masamang tingin ang dalawa hanggang sa kusaring binitawan ni Daniel ang baraso nito. Then thank you for your kind consideration, Mrs. Romualdez. Pag-iisipan ko ng mabuti kung alin sa dalawang mas matimbang sa akin. Ikaw ba o ang kumpanya? Bago tuluyang umalis ay may pahabol pang salita si Daniel. Pinapahirapan mo talaga ako, Kara.
Dahil kung ako lang, wala nang dapat pang pag-isipan dahil ikaw ang pipiliin ko. Too bad at maraming madadamay kapag magpaka-selfish ako. Paglabas ni Daniel sa apartment ay dumiretso siya sa sakyan para muling manigarilyo. Napo-frustrate siya sa ginagawa ni Kara hanggang sa tumunog ang cellphone. Tumatawag ang kanyang lola. Hindi na kailangan pang mag-usap para malaman ko anong sadya nito. Si Kara lang naman ang lagi nitong hinahanap. Pagod na napasandal si Daniel sa kinupuan sa in-off ang cellphone. Ilang minuto siyang ganun hanggang sa napagpasiyahang umuwi. Pagdating sa bahay ay nag-umpisang umulan, kaya sumalubong kaagad ng katulong para payungan si Daniel. Si Kara, wala sa sariling na itanong niya pagpasok sa loob ng bahay. Naguguluhang napatingin sa kanya ang katulong, kaya natigilan din siya saka napagtanto ang nasabing pagkakamali. Napapikit si Daniel sabay buntong hininga, pagkatapos ay dumiretso na patungo sa kwarto. Kahit nagsabi ang katulong na handa ng hapunan ay hindi siya kumain. Sa halip ay nagtungo siya sa theater room kung saan madalas mag-practice si Kara. Pinagmasdan niyang piano, violin, maging ang painting ng yumao nitong ina. Naroon si Daniel, inaalalang masasayang tagpo ng kanilang pagsasama habang malakas ang buhos ng ulan sa labas. Napakalungkot ng tagpong iyon hanggang sa hindi na namalayang may tumulong luha sa kanyang mga mata. Dinampian niya ang pisnging nabasa ng luha at kunot noong tumingin sa daliring nabasa. Hindi makapaniwalang naluha siya habang iniisip si Kara. Hanggang sa ilang katok sa pinto ang gumambala kay Daniel. "Sir, nasa baba po si Secretary Eunice," pahayag ng katulong. "Papuntahin mo dito," ani Daniel. Ilang sandali pa'y dumating si Eunice dala ang ilang dokumento. "This year's dividend has been distributed, sir. Gusto niyo po ba ako na ang magbigay na kay Ma'am Kara?" "No, ako na," agap kaagad ni Daniel. Tumango naman si Eunice saka ipinaalam ang tungkol sa na-postpone na meeting. Hindi niyo na po pwedeng patagalin ang desisyon dahil nagsisimula na mag-complain ng ibang shareholder. Napabuntong hininga si Daniel nang muli nang namang sumagi sa isip ang babala ni Kara. Okay, bukas ipagpapatuloy ang meeting. Pinal niyang desisyon. 10 oras ng gabi at habang nasa kama na si Kara para matulog ay biglang tumawag si Daniel. "Pumunta ka rito sa bahay bukas ng bandang hapon at pag-usapan natin ang tungkol sa divorce, Kara." Biglang napabangon sa kama si Kara dahil sa labis na pagkabigla. Hindi inaasahang basta na lamang susuko si Daniel. May tuwa at lungkot siyang nararamdaman sa desisyon nito. "Kung gusto mong makipag-usap ay sa law firm tayo magharap," aniya matapos makabawi sa pagkabigla. "I don't want others to interfere our marriage. Dito lang sa bahay at mag-usap. Kung ayaw mo'y wag na lang," untag ni Daniel mula sa kabilang linya. "Pero matagal nang may nanghimasok sa relasyon natin, Daniel. Pero sige, kung diyan ang gustong mag-usap ay pagbibigyan kita nang matapos na itong lahat." Pagkatapos ay si Kara na mismong kusang nagbaba ng tawag. Kinaumagahan gaya na napag-usapan nila ni Daniel ay dumating si Kara sa bahay. Ang mga katulong ay natutuwa na muling makitang among babae ngunit hindi kaagad nagtagal sa pakipagkamustahan si Kara at dumiretso na sa master's bedroom. Nabutan niya sa sofa si Daniel wearing a formal three-piece suit. Sa hinuha niya ay galing pa ito sa kumpanya. Sa center table ay nandun ang divorce papers kaya lumapit si Kara at naupo katapat nito. Kukunin na sana niya ang dokumento ng unahan ni Daniel. Makakapaghintay naman ito. Nagangat ang tingin si Kara at kaagad na nagduda kung bakit ayaw nitong basahin niya na munang divorce papers nila. Nag-iwas ang tingin si Daniel saka napatikim. "Bago matapos ang lahat, gusto ko lang malaman kung bakit hindi mo kayang patawarin, Kara. Dahil ba sa gabing iyon na sinugod ka sa ospital matapos kitang iwanan sa study room? Yung pagligtas ko kay Brenda o yung pagsira ko sa pangarap mo?" Sa hindi malamang dahilan ay naluha si Kara. Hindi dapat siya masaktan sa tanong ni Daniel ngunit hindi mapigilan ng damdamin niyang malungkot. "Gusto mong malaman ang sagot, Daniel? Pwes lahat ang sagot ko. Sa simula pa lang nang maikasal ako sa'yo, yung paulit-ulit kong pagpapatawad sa lahat ng mga nagawa mo sa aking pagkakamali. Enough na ba yung dahilan?" Hindi tumugon si Daniel at sa halip ay tumayo para lumapit sa bintana. Pinagmasdan niya ang tanawin sa labas. Kumurap-kurap siya na makaramdam ng hapdi sa mga mata. "Okay, I'll set you free, Kara. Kung yan ang gusto mo pero sa isa munang kondisyon." Napatingin si Kara sa likod ni Daniel na nakaharap pa rin sa labas ng bintana kaya hindi niya makita kung anong klaseng ekspresyon ang mababanaag sa mukha nito. "Anong klaseng kondisyon, Daniel? Huwag mo sabihing pahirapan mo pa ako bago tayo tuluyang maghiwalay." Nanatiling nakatalikod si Daniel na magsalita.
Simple lang naman ang kondisyon ko, Kara, na hindi mo gagamitin laban sa akin ng pagiging shareholder mo. Pwede ba yon? Napailing si Kara. Akala niya mahirap na kondisyon ang ipapagawa nito. Hindi pala. Binuksan ni Daniel ang bintana at pumasok ang simoy ng hangin sa loob. Ililipat ko sa pangalan mong 2 villa at apartment na nasa sa akin. As long as hindi ka pang papakasal sa iba at bibigyan pa ng 80 million alimony every year. Hindi hayaan ni Daniel na mapunta ito sa iba ng ganong kadali. Ituturing pa ring asawa si Kara kahit na nagkahiwalay na silang dalawa. Hindi mo na kailangan magbigay sa akin ng kahit na ano, Daniel. Mas ikalulugod kong tuluyang mawala ng connection mula sa'yo. Napakurap si Daniel saka naglabas ng sigarilyo. Bago sindihan nagsalita siya. Gusto mo talaga akong mawala sa buhay mo? Sa huli, dahil sa pagpupumilit ni Daniel ay tinanggap na ni Karang alimunit ilang properties na gusto nitong ibigay. Maging ang kaso nito for hindi nito pinakialaman at binigay ang authority kay Mendez. Pagkatapos ay tuluyan ng pumirma si Daniel. Nang pipirma na si Kari, umiwas siya. Ayaw makitang katapusan ng kanilang pagsasama. Tapos na, ani Kara sabay lapag sa fountain pen. They're finally over. Their marriage has finally come to an end. Ipapaligpit ko na lang sa mga katulong ilang gamit mong naiwan, kasama ng mga alas na ibinigay ko na sayo. Ani Daniel, hindi na kailangan at ngayon ko kukunin. Tumango si Daniel at naupo sa sofa para panoorin si Kara na mag-impake ng gamit na inabot ng mahigit 1 oras. Na hindi na nga namalay ni Daniel dahil sa kakatitig sa asawa. Mali, hindi na nga pala. Nang ibalik ang tingin ay nasa pinto na ito't palabas. Mabilis na tumayo si Daniel upang habulin to't napigilan sa pamamagitan ng pagyakap sa bewang nito. Daniel, ano ba? Bitawan mo nga ako? Reaksyon ni Kara. Sinubsob ni Daniel ang mukha sa balikat nito. Kara, please, give me another chance. Halos manginig siya nang sabihin iyon. Natatakot na tuluyan itong mawala sa buhay niya. Nagpumigla si Kara hanggang sa bigla siyang iniharap ni Daniel at niyakap ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay nasa dibdib nito at naririnig ang malakas na pintig ng puso nito. May epekto man ng pagsusumamo ni Daniel ay hindi niya na gusto pang madala at sa huli ay magsisi. Husto na, ang sarili na muna niya ang gustong isipin. Tama na, Daniel. Huwag mo na akong pahirapan ang sarili mo at huwag mo na rin akong saktan pa. Marahas na inalis ni Karang braso ni Daniel na nakayakap sa kanya, saka mabilis na kinuha ang luggage at lumabas ng kwarto. Makalipas ang 1 linggo ay hawak na ni Kara ang sertipiko ng kanilang diborsyo. Magkasabay pa nga nilang kinuha ni Daniel na personal na nagpunta kahit pwede naman itong ipag-utos sa iba. Congratulations, malaya ka na, ani Daniel. Ngumiti ng pilit si Kara. Hindi malaman kung anong dapat niyang maging reaksyon dahil tila malungkot ang boses ni Daniel. Muling nagsalita si Daniel ng paalis na ito. Aalis ka na? Gusto mong ihatid kita? Kumunot ang noo ni Kara sa katipid ng ngumiti. No thanks, magta-taxi na lang ako. Dahil ayaw na niyang muling mapalapit dito pero humarang si Daniel sa daraanan. Kahit ito lang, Kara, wala naman akong gagawing masama. Gusto lang kitang ihatid. Napabuntong hininga si Kara at tuluyang pumayag. Sa loob ng kotse walang sinayang na oras si Daniel at kaagad ng maneho paalis sa lugar. Medyo tumatamlay nitong nagdaang araw si Hara. Sa tingin ko'y namimiss ka niya, panimulang kwento ni Daniel. Nagbingi-bingihan si Kara, hindi niya gustong kinakwento nitong mga bagay na hindi na konektado sa kanya dahil hiwalay na sila. Makalipas ang halos 1 oras ay dumating na rin sa destinasyon ng kotse na dapat ay 20 minutes drive lang. Pinipigilan na nga ni Kara na magreklamo sa mabagal na pagmamaneho nito. Sinasadya o nagkataon lang ay hindi na niya gustong alamin. Hindi muna nagmaneho si Daniel pagkaalis ni Kara. Dinukot niya sa bulsang maliit na jewelry box. Sa loob ay naroon ang wedding ring ni Kara. Oo, kahit sa araw na yon, idala niya ang singsing ni Kara. At suot niya pa rin sa kaliwang kamay ang wedding ring na minsan ay hindi niya hinubad. Lumipas muli ang 1 linggo. Naging successful ang proyekto kaya nagdaos ng selebrasyon ang Romualdez Company sa isang high-end club. Mga pasado 11:00 ng gabi, tinutulungan na ni Eunice ang lasing na si Daniel patungo sa parking lot. Pero wala doon sa pwestong kotse kaya sandaling tinawagan ni Eunice ang driver. Ngunit biglang nawala sa tabi niya si Daniel at napansin itong kinakalampag ang isang itim na kotse sa hindi kalayuan. Kaagad na tumakbo ang palapit si Eunice sa takot na baka makaperwisyo si Daniel ng ibang tao. Sa paglapit ay napunan ni Eunice kung sinong sakay sa kotse. Si Melvin at may kasama tong babaeng nasa passenger seat. Sa biglang tingin ay akalain si Karang naturang babae dahil na rin sa ayos ng buhok at pananamit. Lumabas ka dyan, Kara. Hiyaw ni Daniel na muling kinalampag ang sasakyan.
Inawat na to ni Eunice pero hindi pa rin natitinag hanggang sa tuluyang lumabas si Melvin. Nagalit at tinulak-tulak sa balikat si Daniel. Ano bang pinagsasabi mo? Wala dito si Kara. At kung kasama ko man siya, wala ka nang pakialam dahil hiwalay na kayo. Untag ni Melvin. Hindi pa nakontento at dinuro-duro sa pagmumukha si Daniel. Alam ko namang wala akong panama pagdating sa'yo pero hindi ko maiwasang matuwa sa dinadanas mong hirap ngayon. Dahil kasalanan mo kung bakit nawala siya sa buhay mo. Oo, kaibigan kita pero putang ina mo Daniel. Hindi mo deserve si Kara. Matapos ay makailang ulit pang minura si Daniel bago pa magkagulo ay dumating ng hinihintay na sasakyan. Kagad hinila ni Eunice si Daniel at nagpatianod naman ito. Pero mga sumunod na pangyayari hindi na nasundan pa ni Eunice na bigla na lamang kinuha si Daniel ang tools sa sasakyan sa likod. Kumuha ng wrench sa kasumugo sa sasakyan ni Melvin at walang habas na pinagpukpok ang bintana sa likod. Napatili ang babaeng kasama ni Melvin at maging si Eunice matapos ang ginawa ni Daniel. Gusto man itong pigilan ni Eunice pero natatakot siyang lumapit. Nakalimutan niyang hindi nga pala basta-basta nagpapatalo si Daniel. Kapag kinalaban siguradong gaganti ito. Samantalang si Melvin na nakabawi sa pagkabigla ay pinalabas ang kasamang babae sa kotse. Hindi na niya tinangkang pigilan si Daniel dahil siguradong masusuntok lang siya sa oras na lumapit. Baliw ka na Daniel, sigaw ni Melvin habang nakatingin sa kaawa-awang sasakyan. Shit you!